Near equatorial trough sa Southern Mindanao, patuloy pa rin na magdudulot ng mga ilang kaulapan, especially sa may bandang southern part ng Davao Region at Zamboanga del Sur. Pero nalalabi ng bansa, patuloy pa rin makakaranas ng maalinsangang panahon, pero sa extreme na Luzon makakaranas ng mga ilang kaulapan dulot ng ilang salubungan ng frontal system at ng easterlies. Pero magkakaroon na ba ng mga pag-ulan-ulan sa bahagi ng Northern at Southern Luzon? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng weekend, April 19, 2024. Ang oras natin po sa may maga ay alas 9:42 na ng umaga. Well, patuloy pa rin tayo makakaranas ng grabing alinsangan pa rin ha. At tuloy-tuloy na hot dry weather conditions dahil kasalukuyan na nasa below 70% ang ating outside humidity o to be exact ay mga nasa 65% ang ating outside humidity. So medyo hot dry weather tayo ngayon at ang ating current conditions ay overcast, gloomy, klaro at may mga ilang few clouds tayo na may pagka-hazy kasi medyo may humawi na frontal system mula sa bandang Taiwan. May portion na medyo bumaba din sa may bandang Batanes, Cook Islands. Manipis lamang ito pero medyo mababang temperatura ito na nagsasalubong dito sa ating easterlies. Kaya nagbubunsod ng mga ilang kaulapan na aasahan naman ang mga posibleng mga localized thunderstorms na mararamdaman ng mga taga-extreme Northern Luzon at ilang parte ng Batanes, Cook Islands. Pero maaaring saglitan lamang ito. Kaya yung tsansa ng mga pag-ulan ay maliliitan lamang ang tsansa. Kaya maghapon pa rin mas makakaranas tayo ng hot dry weather conditions. So, bukod sa ating current conditions ay ang ating ito lang, lowest temperature sa amin, base sa aking weather station sa Caloocan, nakapagtala kami kaninang 5:22 AM ng lowest of 28.2 degrees Celsius. Hindi na maituturing na malamig-lamig ito dahil kung nasa 28 degrees Celsius, medyo comfortable lamang na o warmer na maituturing na ito na lowest temperature. Pero kahapon, nakapagtala kami ng grabing alinsangan pa rin na umabot ng 36.1 degrees Celsius na grabing alinsangan air temperature kahapon ito ng hapon at 4:16 PM. Despite na hapon na ito pero maintain ang grabing taas ng air temperature sa amin sa Caloocan. So nangangulagan lamang na aasahan pa rin ang ganitong kataas na temperatura maghapon mga folks. Kaya iwasan pa rin mag-dehydrate at uminom ng maraming tubig dahil tuloy-tuloy pa rin ang grabing alinsangan. So, ibig sabihin, ang ating heat index na naitala sa amin sa Caloocan, nakapagtala kami ng highest of 45.8 degrees Celsius na heat index. Pero kung itatabi natin sa official na mga weather station si Pag-asa kahapon, ay makikitang kapantay namin sa Caloocan na may parehong 45 degrees Celsius na heat index dito sa Rojas City, Capiz na mayroon din 45 degrees Celsius na highest heat index. Kung mangalawa na lamang ang mga nagtutig po 42 degrees Celsius na highest heat index, ang Dagupan, Pangasinan, Sangley Point, Cavite, Ambulong, Tanawan, Batangas. Kung pangalawa pala, sorry, meron kasi pumasok na 44 degrees Celsius, di ko nakita. Kung mangalawa muna ang Aborlan, Palawan na nasa 44 degrees Celsius at saka na po pumangatlo ang Dagupan, dyan sa Pangasinan, Sangley Point, Cavite at Ambulong, Tanawan, Batangas, and the rest ng Camarines Sur, Iloilo. Yan. Saka na po pumang-apat ang 42 degrees Celsius. Despite na pasok pa rin ito sa danger level ang La Union, Iba, Zambales, kabilang na ang Clark Air Base sa Pampanga, Puerto Princesa sa Palawan, at dyan sa Iloilo City. So, mataas pa rin at pasok pa rin sa danger level ang mga ito. Kaya kami dito sa Caloocan at sa nabanggit ko kanina na pareho kaming mayroong parehong highest heat index
sa bansa. Which is na-post ko na rin yan sa aking Facebook page. Pwede nyo pong makita doon para sa iba pang detalye. Samantala sa ating DH Extremes in past 24 hours, this time nanguna ang NAIA o Ninoy Aquino International Airport dyan sa may bandang Pasay o Paranaque na nasa 38.2 degrees Celsius. Ang grabing init. At naungusan pa ang taas ng Tugigaraw at dyan sa may Mindoro. So, dito talaga sa Metro Manila ang lumalabas na may pinakamataas na temperatura, which is na-record na po sa NAIA Airport na 38.2 degrees Celsius na grabe, pinakamataas sa lahat. At halos po mga lawa lamang kami sa Caloocan na nasa 36 degrees Celsius lamang. Sa lowest temperature naman sa Baguio City ay stationary lamang sa kanila na nasa 17.6 degrees Celsius na lowest temperature. Sa Inulan naman, ng Davao Airport lamang, may naitala silang 1 mm, so light rain showers lamang. Despite na may cluster ng near equatorial trough sa may Southern Mindanao, medyo hindi umaabot sa parte ng Davao City ang malakas na ulan. Typically, dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula lang at dyan sa ilang bahagi ng Sorsogon sa may General Santos. Wala namang direct weather station feed na naipipid dyan kay Pag-asa at sa ilang bahagi ng Sorsogon. So wala tayong data. Pero umuulan po dyan ng mas malakas kumpara sa Davao Airport. Until now, wala pa rin kaming naitalang pag-ulan sa Caloocan City. Sa buong month of April ay 0.3 mm lamang ang naitala sa amin sa Caloocan. So totally wala kaming naranasan pa rin talaga pag-ulan dito. So talagang way below normal o super way below normal ang pag-ulan. So talagang totally wala. Epekto nga po ng ating El Nino, despite na papunta na ito sa neutrality, ay epekto pa rin yung nararamdaman nating El Nino na nasa 1.15 degrees Celsius pa rin ito. Mataas-taas pa rin despite na humihina na ito. Sa ating outside humidity naman ay nasa 65% pa ang ating outside humidity at bumababa ito ng 3% since last hour. Mataas ang ating atmospheric pressure kaya drier and hot humid weather tayo at nasa 1,010 hectopascals po and steady dito since last hour ang ating atmospheric pressure na inaasahan naman ang range of high pressure area sa may hilagang silangan pa rin ng Luzon. So far, pero medyo normal naman ang ating space weather status pero since kagabi ay nagparamdam ng matataas na anomaly ang ating solar radiation since kagahapon at kagabi. Bagamat hindi masyadong malaki, naging significant impact dahil hindi naman sobrang laki at sobrang wild yung pag-release ng CME at ang plasma ng AR3639. At ngayon nakatutok sa Earth ang AR3645 at T643 na cluster ng mga sunspot na ito. So medyo bantayan natin dahil anytime moment, pwedeng biglang magsabay-sabay na mag-release ng coronal mass ejection ang sunspot na ito na nakatutok sa Earth. Pataas po ang ating sunspot number at 199. Well, obvious naman po, nakarekta po sa Earth ang sunspots na ito. So patuloy pa rin na under monitoring at inasahan nga po natin na patuloy ang forecast ng mga unsettled geomagnetic field. Yan, nabanggit ko na nga po hanggang April 21 po yan at posible pa ito umextend hanggang April 22, 2024. So manatili ang forecast natin sa ating posibleng solar radio blackout at 75% pa rin. So anytime na minor to moderate ang possible na magkakaroon ng slight increase to moderate dahil mayroong R3 na nirelease since nung April, kung hindi ako nagkakamali, itong April 16, kung hindi ako nagkakamali, ang huling na-report ko na may nagkaroon ng malakas na CME, tingnan nyo na lamang o i-backread nyo po sa aking Facebook page, yung report noon. At inaasahan nga po, between April 19 to 21, 2024, ay mag-a-arrive ito sa Earth at dito natin mararamdaman ang posibleng o magkakaroon ng slight chance na umabot ng R3 o saglitang R3 strong na greater events ng solar activity o solar radiation na magdudulot nga po ng posibleng radio blackout between April 19 to 21, 2024. So, obserbahan na lang po natin at since wala namang masyadong naging malakas na impact ng ayon sa forecast, which is hindi naman pumasok, yung kasunod na
na geomagnetic field hanggang sa mga kasalukuyang ito, so far ay nanatiling quiet po ang ating geomagnetic field. Hindi gaya nung isang araw na nagkaroon tayo ng hanggang KP5 index na geomagnetic field. At kalmado naman ang ating magnetosphere sa ngayon. Anytime na lamang ay bantay natin ang posibleng pagpitik nito pagka pumasok ito between nga po ngayong araw hanggang April 21, 2024. Kasalukuyang mayroon pa rin tayong ionospheric EC range sa Mid-Pacific at inaasang madadamay ang Asia o Southeast Asia kabilang na ang Pilipinas. So may mga ilang minor pa rin tayong mga interruptions. So sa mga magtatanong kung ano ba ang silbi ng ionospheric EC range since mahina o minor pa lang naman yung mga na-experience na mga solar radiation natin. Well, ito kasi TC range o total electron content, ito yung naapektuhan ng mga reflective. Di ba may mga solar isotope pa rin na nakakapasok sa Earth sa ating magnetosphere. Kapag tumagos kasi yan sa ating magnetosphere at tuloy-tuloy yan sa surface, may mga certain clouds o surface na nagre-reflect siya. Pag tumalbog kasi siya at pagbalik niya sa may bandang natin sa ating magnetosphere, nagbabounce uli siya. So, nagkakaroon ng parang karambola. Nagkakarambola siya ng tuloy-tuloy. Ang tendency po nun, humihina yung mga radioisotope natin na tinatransmit. So, para maintindihan kung ano ang naapektuhan nito, typically yung mga satellites natin na bumabalik sa kanila, yung total electron content, yung mga electron particles, nagbabounce yan. Bumabalik yan sa mga satellites natin outer space, which is mas naapektuhan po yung transmission ng mga data. So, halos parang wala siyang pinagkaibahan sa epekto ng solar radiation. Ang kaibahan lang naman ito yung mga huling particles ng electrons na nagpapasto sa ating magnetosphere at nagre-reflect. At kapag nag-reflect ito na naman yung tumatama sa mga satellites natin sa outer space, which is naapektuhan pa rin yung mga telecommunication signals. Kaya minsan, mapapansin ninyo, kahit wala tayong malakas na geomagnetic field, kalmado yung ating geomagnetic field, pero nagkakaroon pa rin ng mga ilang epekto sa mga satellites natin sa outer space. Which is kasi yung latak nga po na tinatawag natin o yung electron particles na nagba-bounce back at tumatama ito sa mga satellite, which is naapektuhan pa rin. Kaya wag pong magtaka kung bakit kahit despite na kalmado ang mga geomagnetic field natin, medyo nakakaramdam pa rin tayo ng mga degraded na mga radio transmissions. So ganun lamang po. Hindi naman masyadong malala yung epekto ng TEC, hindi kagaya ng mga geomagnetic field, which is maging ang ating mga solar panels ay kaya nitong sirain at mga electronic equipments. Yun po ang pinagkaibahan nila. And so far ay nanatiling nataas ang D-region absorption, yung degraded frequency, nasa around 15 MHz pa rin ito. So despite na mahina ang impact o significant impact ng solar radiation ay nakakaramdam pa rin tayo. So effectively, patuloy pa rin ang pagtaas o effectively ay posible pa rin magkaroon tayo ng mga biglaang pitik ng R1 to R2 na geomagnetic effect o solar radiation effect o lalo na yung solar radio blackout na tinatawag natin. At effectively, yung high frequency condition ay magiging mababa between 20 to 80 meters. So, take note yan mga folks. Samantala, sa ating high tide into low tide status, may 8 hours to 48 minutes tide to high tide. So, kasalukuyang mababa ang level ng karagatan sa pangpang ng Manila Bay. So, layo-layo po muna sa ating mga malilit na mangingisda. Diyan muna kayo sa may bandang Bataan o bandang West Philippine Sea. Dahil mababaw-babaw pa rin po hanggang ngayon ang ating karagatan sa pangpang. Mga 7 p.m. pa po ito tataas. So, medyo malabo na po kayo makapangisda niyan. Siguro sa iba na lamang na patuloy pa rin na kayang maglayag kahit sa gabi. Pero sa iba na daylight lamang sila nangingisda, medyo alanganin na po kung aantayin nyo pa mamayang 7:03 p.m. which is maximum high tide. Sa ating almanak, sumikat ng haring araw kaninang 5:39 a.m. at inasang lulubog ito mamayang 6:10 p.m. Ang ating waxing gibbous, 80% na po. Malapit na po ang full moon. At 80% ay sisikat naman
mamayang hapon na at 2:36 p.m. at lulubog na ito kinabukasan na ng madaling araw at 3:16 a.m. At sa ating local weather ato para ngayong weekend, asahan partly cloudy ang ating maghapon. Na-forecast na natin yan kahapon. Hanggang bukas ng Sabado ay magiging klaro daw ang ating maghapon. So expected na tuloy-tuloy pa rin ang ating maalinsangan na naglalaro sa 37 to 38 degrees Celsius, which is bukas po yan ng Sabado. Ngayong araw maglalaro hanggang 37 degrees Celsius ang highest temperature natin and lowest temperature expected maglalaro between 25 to 27 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po na merong ilang kaulapan sa may bandang extreme Northern Luzon dahil yung medyo surface track na nagagaling sa Taiwan, medyo may latak na bumababa sa may bandang Batanes Group of Islands at ilang bahagi ng extreme Northern Luzon. Pero manipis lamang ito, kaya patuloy pa rin tayo makakaramdam ng maalinsangan o hot, dry weather ngayong maghapon pa rin. Magiging maulap lamang sa may bandang parte ng diyan sa may bandang Isabela at diyan sa Cagayan Valley at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region. So malamang sa hapon may mga mataas na bahagya ng 40% at sansan na uulanin, mga ilang light rain showers lamang ito at posible pa rin ang mga localized thunderstorms sa isla ng mga diyan sa Batanes Group of Islands. Pero generally, ang buong bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa kalurang bahagi ng Northern Luzon, hindi na natin isa-isahin yan. Mula Ilocos na yan, Pangasinan, hanggang Zambales na yan at Bataan, ay patuloy pa rin na napakamaalinsangan, hot dry weather tayo at patuloy pa rin ang epekto ng drought index dyan hanggang sa buong kaluran pa rin ng bansa. So take note yan mga folks. At inasahan na magiging maaraw ang ating maghapon, partly cloudy po tayo, generally, maging sa Central Luzon, pababa na yan ang buong NCR. So, siyempre, kasama na ang buong Metro Manila, pag sa bandang silangan ng Quezon Province, hanggang dyan sa may bandang Camarines Norte. Siyempre, ang buong Calabarzon ay magiging maaraw din, humid at hot dry weather din tayo nitong maghapon, despite na may mga ilang party at gloomy ang magiging hapon natin, mga folks. Huwag po masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw, they're expected. Aabot pa rin sa 42 pataas ang ating heat index mga folks, kabilang na dyan sa bahagi ng Mindoro at buong Mimaropa area. Magiging maalinsangan, hot dry weather din tayo dyan. Mababa ang tsansa ng mga pag-ulan sa buong bahagi, dyan sa bahagi ng Central Luzon, pababa ng Southern Luzon, maging ng Bicol Region. Pagkaroon man o pumasok man ang mga 5 to 10% na tsansa ng ulan, typically light, very light rain showers lamang. So halos mabibitin po o sobrang bitin pa rin kahit umulan kayo dyan ng hapon. Hindi na rin natin isa-isahin ang buong bahagi ng Southern Luzon dahil isa lang ang mararanasan natin dyan sa bahagi ng Central Luzon at Metro Manila, kabilang na ang buong bahagi ng Visayas. Dahil pare-pareho po tayo makakaranas ng hot dry weather at maalinsang ang panahon lalo na sa bahaging silangan ng Southern Luzon at Eastern Visayas area. So mula dyan sa bahagi ng Leyte at Eastern Samar Region, mas maalinsangan pa rin ang maiiral natin maghapon at kung titingnan natin si Himawari 8, halos wala po tayong kaulapan na matatanaw. Kung sa true colors natin pagbabasehan, nakikita halos napakanipis lamang ng kaulapan ang iiral sa buong bahagi ng Southern Luzon at Visayas Region. At kabilang na rin ang bahagi ng Mindanao. Especially sa Northern Mindanao, Zamboanga del Norte at buong bahagi ng Northern Mindanao ay magiging manipis din at maalinsangan din ang magiging maghapon mga folks. So titingnan natin dito in details. Typically, dahil mayroong presensya pa rin ng near equatorial trough sa may bandang Southern Mindanao at Eastern Mindanao na nagtatraverse dito sa ibaba, kaya asahan ang mga taga-southern part ng Mindanao dyan sa bahagi ng Sorsogen mula General Santos hanggang Cotabato. Expected pa rin ang mga isolated light to moderate showers at ilang moderate showers sa may bahagi ng Zamboanga del Sur at isla ng Hulusulu at Isabela, dyan sa bahagi ng Basilan Island at dyan sa may Sorsogen mula Cotabato pababa ng General Santos at Sarangani. Pero the rest nga po ng bahagi ng Barn hanggang Marawi City o Sami City, Iligan, patuloy pa rin kayong magiging mainit, maaraw at manipis na mga kaulapan. Maliliit lamang ang tsansa ng pag-ulan maghapon, kabilang na ang Davao Oriental, ilang bahagi ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, sentro ng Bukidnon sa Valencia at Malay-Balay Bukidnon, magiging maaraw at mainit din ang magiging maghapon, kabilang na ang buong northeastern Mindanao, mula sa Surigao Norte
mga isla man ito pababa ng buong Caraga area. So, damay-damay na po kayo dyan na magiging maaraw, maalinsangan, at mataas ang heat index. So, bilang ebidensya, kung sisilipin natin yung ating water surface vapor sa buong bansa, kung titingnan natin, ay napakababa po ng water vapor surface sa buong bahagi ng Luzon, Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas area. Paliban nga lang talaga sa may bandang southern part ng Mindanao, makikita natin na umaabot sa 30 millimeters ang water vapor dito sa ibaba. Dahil nga po sa near equatorial trough at mababa ang atmospheric pressure dyan sa area na yan. Nagkakaroon nga po ng intertropical convergence zone lines sa bahagi ng Indonesian Peninsula. So dyan lamang ang inaasahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may bahagi pa rin ng Southern Mindanao, especially nga po sa binanggit ko nga po sa bandang Sorsogon at Zamboanga del Sur. At the rest, wala po talaga at napakaliit lamang na chance na uulanin sa nalalabi ng bansa. Sa gusto malaman kung mayroon man tayong aasahan na sama ng panahon, well, bad news pa rin at wala tayong nakikitaan na anumang pamumuhok ng anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung sisilipin naman ninyo mga folks ay maliliit lamang at halos wala tayong nakikita dito na anomaly o kahit man lang na mataas-taas na posibleng magkaroon ng invest formation. Yung near equatorial trough lamang ang nakikita natin na nasa 10% lamang ang anomaly nito. So napakababa. Maging sa ating global spectral model, kung pagbabasehan natin, ay talagang wala at patuloy pa rin tayo makakaranas ng maalinsangan dulot ng ating eastern list at yung ating shear ng ridge ng high pressure area na umiiral pa rin sa northeastern Luzon. Ayan, kitang-kita naman po. Extended yan hanggang April 25, 2024 na po yung extended forecast niyan. So malabo pa rin talaga mga folks tayo makakaranas. At baka matapos ang April 2024 ay mukhang wala na naman tayo o zero na naman na may mabuong anumang sama ng panahon na mabuo sa bansa o sa loob o labas ng bansa. Sa ating pag-alo naman ay nanatiling kalmado ang karagatan sa buong bansa. So wala po tayong nakataas na gale warning kahit silipin ninyo kay Pag-asa. Wala po tayong mataas din na alon na umaabot ng 1.35 meters. So malaya pong lumayag maging ating malilit na sasakyang pandagat. Ingat na lamang na huwag tayong ma-dehydrate habang tayo ay pumapalaot dahil grabe naman ang init lalo na sumasalubong sa inyo dyan, lalo na sa mga pangingisda natin na papalaot sa silangang bahagi ng bansa ay sasalubong sa inyo ang mainit na maalinsangan kasabay ng tinding sikat ng araw. So iwasan po nating ma-dehydrate sa kalagitnaan ng ating pagpapalaot. Maging sa mga computer models naman, kung babalikan natin, ay wala pa rin tayong inaasahan na may makikitaan na pamumuo ng mga active low pressure area hanggang April 25, 2024 na nga po yan o 26, April 26, 2024. So, negative po ang nakikita natin sa mga computer models mula sa 5 agencies na ito ng GFS, ACMWF, NABGEM, ICON at GEM. Samantala, sa Ulat Lindol, so far, kalmado naman ang deteksyon mula sa aking seismometer sa Caloocan City at wala naman tayong naitala na malakas-lakas. Ang huli lamang na naitala natin sa labas naman dito ng Pilipinas, which is yung sa bandang Japan nga po, mga folks. Pero sa atin sa Pilipinas, since 12 a.m., nakapagtala tayo ng dalawang magnitude 4.0 pataas. Ito ay sa bahagi pa rin ng bandang Sarangani at isa dito pa rin sa may bandang Balut Island municipality pa rin ng Davao Occidental. So, puro sa bandang Northern Molucas pa rin ito na nagkaroon ng magnitude 4.0 pataas. To be exact, ay magnitude 4.4 ito, 13 kilometers ang depth. Naganap ito kaninang 6:17 a.m. sa may bandang Balut Island. At ang isa naman ay same location din halos. Naganap naman ito kaninang 4 o'clock a.m. sa may Balut Island din, same position. Depth nito ay 51 kilometers at magnitude 4.1. So, after nyan, wala naman tayong naitala na at least magnitude 4.0 pataas sa mismong malapit o sa loob ng ating bansa so far. Pero marami-rami na rin ang naitalang paglindol. So, kung titignan natin yung historical earthquakes naman natin, kung nakakailan na paglindol na po ba tayo, mula ngayong buong April hanggang sa kasalukuyan na nagre-report ako ngayong araw, for April 2024. Ayan, kung titingnan natin ang total earthquakes for the month of April,
Naka-total of 652 earthquakes na po tayo mga folks. 606 dito ay magnitude 2.0 pataas, 38 dito ay magnitude 4.0 pataas. At nanatiling nasa 6 ang ating magnitude 5.0 pataas at wala pa namang nadagdagan sa magnitude 6.0 at 7.0 na nanatiling tig-iisa lamang ang total earthquakes dito. So nasa total of 652 earthquakes na po tayo ngayong month of April, mula April 1 hanggang kasalukuyang oras na ito. At maaaring madadagdagan pa yan. Tingnan natin kung malalagpasan niya ang total earthquakes last March 2024. So medyo kukunti pa lamang at hindi pa ganun karami-rami ang total earthquakes natin sa ngayon. Pero nakapagtala naman tayo ng mas malakas na paglindol na naganap nga po sa Taiwan noong nakaraang araw. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Biyernes, April 19, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, April 19, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Pagsuyo na lamang po mga folks. At visit lamang sa aking website at www.pimoweather.com para sa pang mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin i-report ngayong umaga or read back na lamang o watch back na lamang yung mga nakaraan nating report para sa gusto nyo makuha ang mga assessment ng mga nakarang araw. At visit na lamang din sa aking website para makita yung real-time events mula mismo sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.